Hello everyone, good day once again. On this episode of our Fairview project, paggawa naman ng stairs ang aming isi-share para sa inyo. Papakita namin ang aming methodology na madaling paraan para sa paggawa ng stairs gamit ang SRC panel. A short tour lang sa loob ng bahay. Once you enter the house, you will be receiving into the living room with the high ceiling feature, which where our stairs will be located. Further inside is the show kitchen and the dining room. Dito naman sa unahan ang breakfast nook, which serve as a separation for the different function of the space. And at the back of house is the dirty kitchen. Proposed location for the stair. SRC assembly after the concrete plastering. Hi guys! Ito ang SRC panel. Ang isang material na ginamit namin para mapabilis ang pagbuo ng aming stairs. Ito ay composed ng EPS foam, which is the styrofoam, and then injected by the steel mesh on both sides. So kapag nagplaster ka ng concrete dito sa SPC panel, sobrang tibay na niya. Actually, marami kang pwedeng gawin dito sa SRC panel. Depende na lang ito sa limit ng iyong technical imagination. Ang available standards ng thickness ng EPS sa market is 1.5 inches. This dimension of the SRC panel is good for 100 mm wall na good for interior walls. At ito rin ang size ng SRC panel na ginamit namin sa aming stairs. Ang advantage naman nito sa pagbuo ng aming stairs is number one, mas nakatipid kami sa costing because actually hindi na kami gumamit ng forma sa pagbuo ng stairs. And then mas less bakal compare sa traditional na concrete stairs, and mas less also sa concrete. And also number two, less consuming sa labor work. Dahil mas madali siyang buuin at gawin, no? Number 3, mas very lightweight material, madali siyang i-transport at kaya rin siyang buhatin kahit mag-isang tao lang. So guys, please continue watching at sana tapusin niyo ang video hanggang sa dulo dahil ipapakita namin sa inyo ang aming methodology na mabilis na paraan ng pagbuo ng aming stairs. Ganito ang isang buo ng SRC panel. Super lightweight lang siya. Walang kahirap-hirap sa pagbuhat. Ito na ang assembly ng aming stairs. Sobrang dali basta meron lang plano na sinusunod. Nabuo agad ito ni Foreman sa isang araw lang. Naglagay din kami ng reinforcement bars sa steps para mas matibay. 10 mm sa ibabaw at 12 mm naman sa ilalim. Ito naman ang itsura sa ilalim ng stair. An extra room for storage or pantry room. Mag-uumpisa na kami ng concrete plastering. Pwede nyo itong gamitan ng mortar sprayer or kahit mano-mano lang kung saan kayo mapapadali. Inuna muna namin ang walls nito at ang ilalim ng stairs para mas maunang tumigas para magbigay ng suporta. Pagkatigas ay sinunod na rin ang ibabaw ng stairs. Pieces by pieces and beat by beat, everything falls in the right. After curing ay pwede na itong akyatan. Makikita ang kasing tibay ngunit hindi kasing mahal
kumpara sa traditional na paggawa ng concrete stairs. Because of our high ceiling provision, clerestory windows were part of the design to give more natural light to the stairs and the living space, provide a cool breeze, and keep a good air circulation inside the house. Para naman sa komportableng pag-akyat at pagbaba ng stairs, kailangan nasa standard dimension ang tread and risers. 300mm sa tread Amid adversity, the plan of the Lord. at 170mm naman ang aming risers. As of now, we are targeting the 90% progress status of the project para makasingil na uli sa bank loan si owner. So guys, hanggang dito na lang muna uli at abangan nyo pang susunod na yung mga videos para sa update ng project. Kung nagustuhan mo ang video na ito, natuto ka or na-entertain ka, please do like, share, and subscribe to my channel. Hanggang sa muli, thank you and God bless. For will rise as low